Hindi bali, at naman na yung nakarecord naman, di ba? Buksan mo na, buksan yung ano, pag namatay, buksan mo. At mapapanood yun man ito bukas eh. Ililipat namin sa YouTube at nasa ganun eh, ano. Uh, ano ba nangyari sa ating internet provider? Ano yun, sa totoo lang, no? Babanggitin ko na yung provider namin, ano? Yung Globe. Yung Globe, araw-araw po sira. Araw-araw po umiinto. Araw-araw sinisinok. Eh, Globe pa naman, pag hinahin mong Globe, eh, parang global warming, di ba? Pang buong mundo. Pero, ano nangyayari? Eh, parang, tapos sasabihin, may rebate naman po kayo eh. May rebate, eh, kailangan ba namin ng rebate? Ang kailangan namin is servisyo, hindi yung rebate. Kayo mga telephone company ngayon, para kayong mga bobo sa ropor ba? Ano? Eh, nung kami naman panahon namin, hindi naman ganyan yun eh. At ngayon po, yung sabi nga, yung produkto namin, kung yan ang ginawa naming negosyo, 2003 pa ito, milyonary na kami ngayon. Ngayon po, nilalabas namin ito ulit dahil po, kailangan na ito ng ating kalikasan at maging na inyong kalusugan. So, siguro eh, napakarami yata nawala na sa ating sa ating yung nanonood. Siguro nabuisit na. Sabi siguro, ba itong nag-broadcast na to, di ba, tuloy natin at least mapapanood naman nila na ito bukas eh. So, sige. Yun lang po, hindi po ito pong produktong pagkakakitaan. Kung sakali makikita kami dito, itutulong din po namin doon sa binasa ng ating kaibigan Dante. Yun po. Gusto ko lang po ipaalam sa lahat no, na with regards to our comments, it is based on our analysis, observation, research, and opinion. Excuse me. Lahat po ng mga komento namin dito ay base po sa aming sariling analysis, observation, research, and opinion. Kayo na po ang magsabi kung ito ay may basihan o wala, kung ito ay kasinungalingan o katotohanan. Kamukha nga po na sinasabi ko, hindi po kami kahit kailan papasok sa multi-level marketing. Hindi po kami magre-recruit para mag-recruit sa kaliwa o kanan. Dahil po, we are a manufacturer at ang kukuhanin po namin ay distributor na direktang makikipag-ugnayan po sa amin at wala pong ahenteng dadaanan. No? Kaya po, ito, ini-introduce namin sa inyo. Bakit po natin ini-introduce ang ito? Bakit po? Dahil po sa mga mahihirap nating kababayan. Kasi meron po kaming isang matapang na tanong eh. Matapang na tanong, kung kayo ba ay walang pera, kung kayo ba ay mahirap lang, sa tingin niyo po ba, tatanggapin kayo? Ito po ay isang matapang na obserbasyon. Hindi ko naman po nilalahat kung ang isang pasyente ba ay walang pera, gagamutin ba siya ng libre ng isang doktor? Hindi po nilalahat o papapasukin ba siya sa isang klinika o ospital? Sa amin pong obserbasyon, sad to say, no. No money, no treatment, and no medication. Paano na po yung mahihirap nating kababayan? Sana sila magre-rely. Ano po ang panghahawakan nila? Maghihintay na lang ba sila ng kamatayan, kamukha nang nangyayari sa malalayong probinsya? Kaya po ang gamot na ito, ang pagkain gamot na ito, ay diniskubre. Ang sangkap po nito ay fruit and vegetable enzymes. Ano po ang enzymes? Ang tawag po dyan ay good bacteria o living microorganism. Kapag po ito ay ininom nyo at nalagay po sa ating katawan, lahat po ng mga bad bacteria o mga toxic na ipinasok natin sa ating katawan mula sa kinakain natin, no? Mula nung tayo yung mga bata hanggang sa ngayon, na punong-puno ng chemical content. Ang trabaho po nito ay kainin ang mga bad bacteria at ilabas po on a daily basis sa pamamagitan ng dumi, ihi, at pagpapawis. So yan po ang initial na trabaho ng fruit and vegetable enzyme. At sa mga nagtatanong kung ito po ba ay approved ng Bureau of Food and Drug, yes. Nasa label po natin ang approval ng Bureau of Food and Drugs. Napakaswerte po natin dahil na-aprobahan tayo ng Bureau of Food and Drugs compare po sa iba na ina-out na sa market pero wala pa pong approval ng Bureau of Food and Drugs. Ano masasabi mo? Dito sa produkto natin. Actually, ang produkto natin po ay walang katulad yan, no? Sabi
nga, nung kinopya nila yan, nasa Amerika po ako. Pero nung panahon na kami ay nandun sa Lunas Kalusugan Corporation, maraming nagpupunta yan, kaibigan dati, na nagpapanggap na sosyo, tutulong. Kasi siyempre, nakikita nila maliit yung laboratory namin. At nakikita nila maraming nagpupuntang tao para hindi sabihin na natin na parang hindi namin ma-accommodate yung mga kailangan na hindi kayang supply. Oo, baka maubusan kami, nag-o-offer sila kunyari ng tulong na parang gusto nila makakopya. That is 2004, no? Pero nung ako'y hindi ko pinayagan o na kahit na rekomendasyon ng mga kasama kong direktor doon, ginawa namin korporasyon yun eh. Actually, naalok pa ako ng makina, kahit utang para maraming produce. Gamitin ko lang yung aking pangalan, yung BioAlka. Hindi pa ko nilalabas yung BioAlka hanggang ngayon. Naumpisahan lang ko yan saglit sa San Pablo, pero binago ko kagad at baka sa tingin ko baka sirain kagad. At yun nga ang nangyari. Ang nasira sa San Pablo ay yung Hygienius, pare. Hygienius food supplement, nasira talaga yun. Oo. Pero yung BioAlka, ngayon lang natin lalabas yan. Sinundan natin nung sa ating kapatiran. Yung ESBCO extract na sabi ko nga, baka masira rin, kaya hindi ko rin ginamit yung BioAlka. So by this time naman sana ilalabas na po namin to. Oo, ang BioAlka food supplement. BioAlka Virgin Oil. Virgin Oil food supplement. Bakit po? Bakit po ba? Kasi alam nyo, ang lifespan ng mga Pilipino, ako po ay pinanganak sa totoo lang po ako po ay pinanganak 1963 and I'm turning 49 this month, no? Huwag nyo nang alam kung ano yung date, no? Ang lifespan po ng mga Pilipino, masasabi ko lang, yung naabutan kong mga taon, ang lifespan po ng mga Pilipino during my elementary days, way back in 1976, ay 70. Isang taon pa yan. 70 to 100 years old. Baby boomers ka, di ba? Mga baby boomers kasi yung pinanganak na 1946 hanggang 1964. Yan. Oo, tama. Oo, saklaw ako, no? 63 ako. Baby boomers ka. Okay. Pang isang taon pa yan. When I reached high school, nung ako po ay nag-high school, bumaba na po sa 65 years ang lifespan ng mga Pilipino. Pero nung nasa college na po ako, alam niyo po ba, nakakalungkot habang tumatanda ako, umiiksi ang lifespan ng mga Pilipino, bumaba na po sa 58 years old. 52 na lang ngayon. Now, it amazingly dropped to 52 years old. And sometimes, even lower than that. And that is according to our very own government statistics. So, pagka pala, 55 years old ka na and more, bonus period mo na yun. Napakaswerte mo na, bonus period. Konting salita. Okay. Kanina nagkaroon po tayo ng technical problem. So, siguro yung mga hindi nyo napanood na parte, mapapanood nyo po bukas sa parehong pamagat po nito. Gumawa po tayo ng grupo, yung kalusugan. Binago natin kasi yung BioAlka Virgin Oil for a Healthy World. Binago natin yun. Ito po nilagay natin yung kalusugan tungo sa sariwang kalikasan. Mapapanood nyo po ito ng video na. Kasi nga, sabi ko nga, baka may mga pangyayaring ganun, So, nangyari nga, siguro malakas ang aking instinct, So, bukas, mapapanood nyo po buo sa grupong ito, yung kalusugan tungo sa sariwang kalikasan. Grupo na po yan. Okay. Okay, maituloy ko lang, so, maliwanag po siguro sa atin sa ngayon na wala na po tayong kinakain at iniinom na walang bahid chemical. Kaya nga po ang lifespan ng mga Pilipino, 52 years na lang So, kung 2,000 at lumalabas, halos wala na tayong ligtas at pagkakataon na humaba pa ang ating buhay. Kung ganyan ang ganyan Wala na tayong kinakain na sariwa, wala na tayong kinakain na walang bahid na chemical, hanggang 53 years